May isang pangyayari sa Venezuela noong early 2026 at grabe, may isang napakahalagang aral daw ito para sa Pilipinas. So ano nga ba to? Tara, alamin natin. Okay, para maintindihan natin, balikan natin yung mga kaganapan. At ang bilis nangyari lahat to sa loob lang ng 3 araw. So, eto yung timeline. January 2, 2026, yung Chinese envoy, ka-meeting pa si President Maduro sa Caracas. Pinagtitibay pa nila yung long-standing strategic partnership nila. The next day, January 3, biglang ni-raid ng US Special Forces yung compound ni Maduro at kinuha siya. Pagdating ng January 5, ayun na, nasa Manhattan Federal Courthouse na siya, naka-prison jumpsuit pa. Imagine yun, mula sa palasyo kasama ang isang superpower ally, tapos bigla nasa korte na ng Amerika sa loob lang ng 3 araw. Grabe ang bilis ng mga pangyayari. Siyempre ang unang tanong sa isip ng lahat, di ba? Si President Maduro, self-proclaimed ironclad ally ng China. So, nasaan ang Beijing nung nangyari to? Anong nangyari sa proteksyon na dapat ibibigay ng napakalakas niyang partner? Okay, para mas ma-appreciate natin kung gaano ka-shocking yung nangyari, kailangan nating maintindihan kung gaano kalaki ang investment, yung puhunan ng China sa relasyon nila sa Venezuela. Ito, tingnan nyo, mahigit $100 billion. $100 billion. Yan yung halaga ng mga pautang at investments na binuhos ng China sa Venezuela hanggang 2020 ayon sa ating source. Grabe, hindi yan barya, di ba? At hindi lang yan tungkol sa pera, yung pananalita mismo galing sa pinakamataas, sabi mismo ni Chinese President Xi Jinping, tayo ay malapit na kaibigan, mahal na kapatid at mabubuting kasosyo. Napaka-personal ng mga salita, parang pamilya na yung turingan. Ginawa pa nilang opisyal. Ang tawag sa partnership nila, All-Weather Comprehensive Strategic Partnership. Wow! Ito na yung pinakamataas na level ng diplomatic relations na ino-offer ng Beijing. Ibig sabihin, all-weather, umaraw man o umulan, kahit anong mangyari sa mundo, sa politika, sa loob ng bansa, solid daw ang suporta. Yan ang pangako. So yun yung pangako. Ngayon, tingnan naman natin yung katotohanan. Paano ba talaga tumindig yung all-weather promise na yan nung nasubok na? At dito, sobrang linaw ng pagkakaiba. Sa isang side, yung mga sinabi ng China, deeply shocked, kinokondena nila yung hegemonic acts na nawawagan for immediate release, nagbabala pa sa kapayapaan. Ang tapang pakinggan, di ba? Pero sa kabilang side, yung mga ginawa nila, naglabas ng statement. Walang military mobilization, walang economic retaliation, walang nangyari sa UN, puro salita, pero sa aksyon, wala. As in, nanganga. Pati yung reaksyon ng buong mundo, nagsasabi ng lahat. Oo, may mga kumonde na rin, Russia, Iran, Cuba, pero yung iba, Colombia, Israel, France, Germany, tinanggap lang nila yung nangyari. At sa UN Security Council, nagmeeting sila pero wala ring nangyaring aksyon. Sa madaling salita, parang binaliwala lang ng mundo yung mga protesta ng Beijing. So, bakit natin to pinag-uusapan? Kasi itong kaso sa Venezuela, direktang-direktang koneksyon sa isang napakainit na debate dito mismo sa atin sa Pilipinas. May mga boses kasi dito sa atin, tulad ng sinabi ni Senator Robin Hood Padilla na walang benepisyong makukuha sa komprontasyon sa China, walang saysay ang patuloy na pagtatalo sa WPS. Sinasabi niya na wala raw mapapala kung kukumprontahin natin ang China. At may argumento rin tulad ng kay Congressman Francisco Barzaga na dahil daw sa economic dependence natin sa China, lahat daw ng magiging presidente natin, sa huli, kailangang maging pro-China. Parang wala na raw tayong choice. Ang punto ng source material, itong mga ganitong pananaw, parang ibinibenta ang pagsuko bilang isang praktikal na solusyon. Nakasalalay kasi yan sa isang teorya, na kapag economic partner ka ng China, may kasama yang security. Pero yun mismo yung teorya na sinubok at bumagsak sa kaso ng Venezuela. Okay, so saan ba nanggagaling yung mga ganitong pananaw? Ayon sa source, hindi raw to basta-basta lumilitaw. Sinasabi na bahagi raw ito ng isang organisado at sistematikong kampanya. At ito yung sinasabing influence network na base sa mga investigasyon sa Senado. May isang firm, Infinitus Marketing, na ang nagpupundo raw ay Chinese Embassy. Ang trabaho, paggabay sa opinyon ng publiko at pagpapatakbo ng mga keyboard warriors. Ipinasara to matapos lumabas sa Senado. Tapos may isa pa, PGMN. Itinatanggi nila na galing China ang pondo, pero pareho raw yung mga narrative na pinopromote nila.
At ito pa, yung opisina nila nasa dating address lang din ng Infinitus. At hindi lang yan sabi-sabi. May ebidensya raw na ipresenta sa Senate hearing noong 2025. Isang tseke, nagkakahalaga ng 930,000 pesos galing mismo sa Chinese Embassy para sa Infinitus marketing. So ano ba yung mga mensaheng ikinakalat ng influence campaign na to? Ito yung mga pangunahing tema. Na mahina raw ang Pilipinas, na kapag hinarap natin ang China, magkakaroon ng gyera, na ang US daw ang tunay na banta, na ang tanging sagot lang ay joint development, at na hindi raw sulit ipagtanggol ang West Philippine Sea. Mga mensahe na parang nagsasabing, sumuko na lang tayo. So, dahil sa lahat ng yan, dumarating tayo sa isang mahalagang pagpipilian. Isang aral na inihahain ng kaso ng Venezuela para sa atin. At ito yung pinagpipilian. Sa isang banda, yung alok ng China, economic partnership, mga pautang na may kaakibat na kondisyon at puro salita ng ironclad na suporta pero walang security guarantee. Sa kabilang banda, yung alok ng United States, isang security alliance, isang mutual defense treaty na patunayan na nilang kaya nilang mag-project ng puwersa at may track record ng suportang militar. Kaya yung pinakaleksyon mula sa Caracas, ayon sa source ay ito, ang partnership sa ekonomiya sa Beijing ay hindi. At uulitin ko, hindi katumbas ng isang security guarantee. Kapag talagang kailangan na, kapag seguridad na ang nakataya, yung mga pangako hanggang salita lang pala. Kaya ang simpleng tanong na iniiwan ng source para sa mga nagsusulong na mas kumapit tayo sa Beijing ay ito. Kung talagang maaasahan ng partnership ng China, bakit si Nicolas Maduro ay nasa kulungan sa Amerika ngayon? At dito, ikinukumpara ng source yung mga argumentong parang nagsusulong ng pagsuko laban sa pananaw ng mga taong nasa frontlines mismo. Tulad ng sabi ni PH Coast Guard Commodore J. Tariela, ang paninindigan ay hindi provokasyon. Ito ay pagkamakabayanan. Ang pagtatanggol sa ating karapatan ay tungkulin, hindi panguudyok ng gulo. Kaya sa huli, ito ang tanong na iniiwan sa atin. Ano ang mas matimbang kapag buhay at seguridad na ang usapan? Ang pangako ba ng isang dragon o ang napatunayan ng gawa ng isang tunay na kasosyo?